Hi! Welcome to Coffee, Tea, or Hershey. Kamusta po kayong lahat? As promised, kanina po, today, March 23, 2019, ginanap na nga po ang showdown ng mga Luzon Divas, ng mga Backlash Hall of Divas ng Luzon. So, kanina po, naglaban-laban na sila. Talagang grabe. Talagang masasabi ko, buong show, buong contest, talagang kinilabutan ako at talagang sobrang nabilib talaga ako sa kanilang lahat. Talagang karamihan sa kanila talagang ibinigay na ang laban. Kasi, syempre, ang pinag-uusapan po dito ay ang makakapasok sa top 10. Kaya, ang kukunin lang po sa 10 ay ang 6. Ayan. So, kanina, dalawang batch sila. So, yung first batch, ang unang naglaban ay si, unang-unang kumanta sa first batch ay si Janelle. Kinanta po niya yung People by Barbara Streisand. Okay. Anong mako-comment ko sa performance ni Janelle? Ang masasabi ko, safe siya. Although, maganda naman yung pagkakakanta niya. Talagang ibinigay naman niya yung style niya kasi may pagka-Broadway tong style nito ni Janelle. Pero para sa akin, safe lang siya. Hindi siya ganun kabongga na parang masabi mo talagang sure na papasok siya sa top 10. Kaya okay lang yung kanta ni Janelle kanina. Okay? Pero feel na feel niya ha, in fairness. Ramdam na ramdam niya yung kanta. Yung sunod naman kay Janelle ay si Chrissy, which is ayoko maging biased, pero si Chrissy talaga ang isa sa mga favorite ko dito sa Backlash. So, si Chrissy naman, ang kinanta niya yung I Believe I Can Fly by Yolanda Adams. Sobrang napabilib talaga ako ni Chrissy. Gaya ng sabi ko dati-dati pa. Ito si Chrissy, isa siya sa mga backlasher na magaling pumili ng kanta na babagay sa kanya. That's number 1. Number 2, talagang nakanta niya ng buong husay, ang high notes, ang low notes ng kanta. Tapos, talagang bumirit talaga siya sa dulo. Talagang ipinakita ni Chrissy na talagang lalaban ako. Kailangan makapasok ako dyan sa top 6 na yan. Kaya, I believe she deserves a spot sa top 6 dahil sa performance niya kanina. And yung stage presence ni Chrissy talagang bonggang-bongga. Kahit hindi siya masyadong gumagalaw, pero yung stage presence siya talagang nanlalamon ng stage. Yan ang sinasabi ko talaga na talagang kapag may X factor, kahit hindi masyadong kumilos, kumaway-kaway lang siya, ngumiti-ngiti lang siya, pasok na pasok sa banga si Chrissy. Okay? Ang sumunod naman po nag-perform ay si Reg. Ang kinanta naman niya yung I Will Always Love You ni Whitney Houston. So yung performance po ni Reg kanina, for me, another safe na naman. Playing safe na naman siya. Hindi ako masyadong na-impress. Ang ina-expect ko talagang dadamihan niya yung birit. Talagang itotodo na niya kasi nga, syempre labanan na to para makapasok sa top 10. Pero hindi ako masyadong nagandahan sa pagkakakanta niya ng I Will Always Love You. Walang X factor. Saka may mga part na sintonado siya. Kaya, for me, laglag si Reg sa top 6. Tapos, yung sumunod naman kay Reg ay si EJ. Of course, my favorite. Ito talaga ang pinaka talagang manok ko talaga sa contest na to. Talagang itinodo na niya. Ang kinanta pala po niya, by the way, ay yung May Bukas Pa ni Rico J. Puno na iniba yung areglo. Umpisa pa lang talaga, high notes kung high notes na ang labanan, birit kung birit na ang labanan. Talaga si EJ talaga, eto talaga, kung titignan nyo, sure win na talaga to sa contest na to. Pero syempre, kailangan pa rin nating maging formal, charot. So, for me, si EJ ang talagang nag-shine, ang pinakabongga sa kanina. Total package, ang gown, ang lahat-lahat. Bonggang-bongga si EJ. Talagang patok na patok talaga. Yung tapos, after ni EJ, ang last na nag-perform sa batch nila ay si Nuri, na kumanta ng Maghintay Ka Lamang. Si Nuri, okay naman. Ibinigay din niya yung best niya. For me, kung papipiliin ako sa kanilang lahat sa 10, pasok na si Nuri sa akin sa top 6 sa performance niya kanina. Pero wala akong masabing unique or kakaiba dun sa
performance niya kanina kasi hindi naman din ganun ka bonggang-bongga. Feeling ko tama lang para makapasok siya sa top 6. Ayan. So, yun yung first batch. Ang second batch naman, ang unang-unang nag-perform ay si Raven, kung saan kinanta niya yung The Reason by Celine Dion. Yes, I agree. Itinodo na talaga ni Raven kanina. Ibinigay niya na talaga ang lahat ng makakaya niya. Talagang pinatunayan talaga niya na siya talaga yung amplified diva kasi talagang super high notes. Kaya lang, I don't know ha, this is my opinion lang naman. Wala naman akong personal na galit kay Raven, charot. Hindi ko talaga gusto yung paraan ng pagkanta niya at yung boses niya. Parang for me, hindi na siya kanta, parang sumisigaw na siya. I'm so sorry, pero ito po yung opinion ko. Parang puro sigaw na kanina, parang naging noise na siya, hindi na siya kanta. I'm so sorry, Raven. Parang, yes, binirit mo, tinodo-todo mo, pero parang walang dynamic. Parang wala akong narinig na kakaiba. Parang puro sigaw, puro ingay. Kaya, sorry, Raven. Tapos, yung sumunod naman po kay Raven ay si Ivona. Yan. Sabi ko na dati pa, doon sa previous video ko dito sa Backlash, si Ivona ang parang magiging kalaban na matindi ni EJ for me, in my opinion. Siya yung dark horse talaga dito sa contest na to. Sobrang napabilib ako ng, by the way, ang kinanta pala ni Ivona yung Lipad ng Pangarap by Regine Velasquez, na talagang grabe. Sobrang sa lahat-lahat, aside from EJ, kay Ivona ako talaga kinilabutan. Talagang napanganga, in literal na napanganga. Talagang ang galing. Isa rin siya sa mga talagang stage presence. Andoon talaga lahat. Total package talaga. Kahit maton-maton to si Ivona, ay nako, punong-puno ng talento. Ang sumunod naman kay Ivona, si Ina Magenta, na favorite ko. Pero for today, medyo na-disappoint ako. I'm very disappointed kay Ina Magenta. Ang kinanta niya ay yung Sana Nga by Regine Velasquez. Alam, parang Ina Magenta, kung nanonood ka man, mapanood mo man to, ang masasabi ko lang, tinatamad ka na ba sa contest? O ayaw mo na bang mag-move sa top 10, sa susunod na stage? Kasi parang kanina, nagpa-sweet lang siya. Parang hindi contest yung kanta niya. Pero, although nakanta naman niya ng maayos, babaeng boses, walang hindi sintonado. Pero para sa akin, mas makakakanta pa siya na mas bongga pa doon. Parang hindi niya masyado na-showcase yung talent niya, yung hinangaan ko sa kanya na which is kaya talaga niyang bumirit ng sobrang high notes talaga. Yan nga silang dalawa ni Divette yung naglalaban sa ganyan. Pero kanina pa sweet yung performance ni Ina Magenta. Kaya hindi ko alam. I'm so sorry para dun sa performance na yon. Siguro, hindi ka sure na makakapasok sa Magic 6. Pero maglalaban-laban kayo nila Raven saka ni Janelle sa 6th spot. Kaya kung sino man mapunta yung pang 6 sa inyong isa sa inyong tatlo, okay na ako doon. Pero ayun nga lang, na-disappoint lang ako kasi paborito ko rin to si Ina Magenta. Tapos yung sumunod naman kay Ina Magenta, si Echo na napakaraming fans. Ang kinanta naman po niya yung Love of My Life by Queen. In fairness naman kay Echo, right song, very talagang magaling din siyang pumili ng kanta. Good choice, parang si Chrissy. Tapos talagang nakanta niya ng malinaw, ng maayos, at nakabirit pa ng todo-todo sa dulo. Kaya, good job, Echo. At for me, pasok siya sa top 6. Okay? And then, ang sumunod naman kay Echo ay si Divette. Ito na naman. Ang kinanta pala ni Divette ay Minsan Ang Minahal Ay Ikaw by Celeste Legaspi. Tapos, for me, sobrang nakaka-disappoint kasi feeling ko paus siya kanina. I don't know kung may masama pakaramdam ni Divette kasi halatang-halata na namaos siya. May part na parang pumiyok siya. Tapos, hindi siya masyadong nakapag high notes siya pero parang mas mangingibabaw yung parang pag pinakinggan mo siya,
parang there's something, parang parang hindi makakapasok sa top 6 kung akong tatanungin nyo. Kaya, I'm so sorry, Divet. Parang, feeling ko hindi ito yung performance na hinahanap ko sa'yo. Kaya, na-disappoint na naman ako kasi, dati sabi ko kayong dalawa ni Ina Magenta yung lalaban kay EJ, pero, kanina sa contest, parang, sorry, nalaglag kayo. Kaya, ayan. So, para sa akin, based on dun sa performance nila kanina, ang Magic 6 ko, or yung makakapasok sa top 10, yung top 6 ko, number 1, of course, si EJ, followed by Ivana. Next is Crazy. Number 4 is Echo. And then number 5 is Muri. Ngayon, sa number 6, okay na ako kung sino man sa kanilang tatlo. Para sa akin, Tay, si Raven, si Janelle, at si Ina Magenta. So, kung sino man sa kanilang tatlo, okay na. Okay na rin yun. So, yan ang top 6 ko. Ayan. So, abangan po natin sa Monday, sa announcement, kung sino yung makakapasok sa top 6. Patuloy po nating subaybayan ng Backlash, okay? Na hosted by, nakalimutan kong banggitin ng previous video ko, hosted by Paolo Ballesteros na ginagaya si Mariah Carey na napakabongga. Kaya ayan po, hopefully, makita natin silang lahat sa finals, tong 10, tong 6 na makakapasok, plus the 4 delegates from Visayas and Mindanao. Sana mas galingan pa nila, mas bongga pa ang ipapakita nilang talent. Kaya, I'm looking forward to that. Ayan. So, gaya po ng sabi ko, thank you very much for watching Coffee Tea or Hershey. Please don't forget to click the like button and subscribe button and share my videos at makakatulong po yan para makarami tayo ng viewers. Charot. Kaya let's spread positivity. Good vibes lang. GV lang. Bawal ang negativity. Let's spread love and peace. Thank you very much for watching.